Nang iutos ni Shin na itutok nila ang mga baril nila sa lapag at ubusin ang bala nito, na-amplify naman ito gamit ang mga satellite sa tower, na siyang ginamit ang radio waves, upang maabot nito ang maraming tao. Dahil dun, kinasa nila ang kanilang mga baril, at pinutok sa lapag. Lahat silang inabot nun ay sumunod naman dito. Takang-taka naman sila ano ang nangyari at kusang gumalaw daw ang kanilang katawan. Wika ng isa, parang may boses ang nagsabi sa kanyang barilin ang lapag, at agree naman ang nasa tabi nito. Kahit ang mga nasa loob ng tren o nasa labas man, ay sumunod dito. Tuwang-tuwa naman si Asakura na gumana ito. Gayunpaman, halatang iba ang epekto kay Shin ng paggamit niya ng sobra ng ability niya. Nag-nosebleed ito, lumapit tuloy sa kanya sina Asakura upang tanungin kung okay lang ba daw siya. Nabahala itong mukhang malala ang sinapit niya. Sagot naman nitong, okay lang daw siya. Ang importante ay nagawa nila. Nang tanungin nito ilan daw ang nakakuha ng mensahe niya, sagot nitong sa tingin niya ay na-reach nito ang buong area doon. At higit na daw sa sapat yon. Bigla namang tumayo si Shin at lumundag. Wala na daw oras upang magpahinga. Inaya niya na silang pumunta sa next location. Inalala naman ni Asakura noong bata pa si Shin at sino daw ang mag-aakala na ang brat na yun ay magiging ganun na maaasahan. Agree naman si Kashima dito. Para daw si Shin tinik sa lalamunan ng kalaban. Napa-comment naman si Asakura sa kayabangan na yon. Lipat naman sa building kung nasaan si X, may nag-report sa kanyang nagkaroon daw ng abnormal na pagtaas ng rate ng mamamayan na gumagamit ng weapon nila. Nagulat naman ito doon. Dagdag ng lalaki, mukhang meron daw tao ang nagpupush sa kanila na bumaril ng walang aim. Napaisip naman si X na si Sakamoto ang responsible doon na sumisira sa mga plano niya. Gayunpaman, si Shin ang may pakana nito. Muli, pagkalipat ay ginamit niya ulit ang ability niya upang utusan ang lahat ng naroon sa next location na ubusin ang bala nila sa lapag. Wala namang ibang magawa ang mga tao kung hindi sumunod lamang. Kahit na hindi nila ito ginusto. Takang-taka sila sa nangyayari at napaka-weird daw nito. Natuwa naman si Shin na ngayon, pati ang Nerima ay na-clear na nito. Samantala, nasaksihan naman ni Boiled, Hindaka at Heisuke ito at na-shock. Nakakabaliw daw ang ginawa nito. At habang tumatakbo sila, na-curious sila kung paano niya yun nagawa. Pagpapaliwanag naman nitong, mukhang nap-pick up daw nila ang super wave power niya at kumakalat ito. Although, hindi niya daw talaga naiintindihan pa kung paano ito nangyayari. Napaisip naman si Heisuke nang banggitin niya ang waves. Sa tingin nito, kung maipapadala nila yun mula sa isang tall tower, kayang-kaya nilang makover ang buong Japan ng isahan. Napatingin naman si Shin dito at inisip ang patungkol sa mataas na tower. Suggestion naman ni Heisuke na ang Sky Tower daw. Na-shock naman sila dun, pero sa tingin ni Kashima, pwede daw nilang subukan nga doon. Napaisip naman si Asakura at sinabing, mukhang kakailanganin lang nilang ng unting prep, pero in theory, mukhang magagawa daw ito. Gayunpaman, hindi daw nila masasabi ano ang magagawa ng ganun kalaking bagay sa utak ni Shin. Sagot naman nitong, huwag daw silang mag-alala sa kanya at gawin na lang nila. Nais nitong makinig ng maigi sa kanya ang lahat. Iniisip daw kasi nitong, ang kapangyarihan niya ay ginawa para lamang sa araw na yun at halatang all fired up ito. Hindi na nakasagot pa si Asakura habang napa-comment naman si Boiled na hard-boiled daw siya. Dumiretso na nga sila papunta sa Sky Tower at tumalo na lang sa may automated gate nito. Meron namang mga kalalakihan ang humabol sa kanila at pinahihinto sila. Banta nila, kung hindi daw sila hihinto ay pababagsakin nila sila. Nagtaka naman si Heisuke kung bakit merong mga tao mula sa JMI dun. Dahil dito, sinabi ni Hindaka na siya na daw ang bahala sa kanila. Mauna na daw sila sa taas. Umakyat na nga ang grupo at habang nasa taas, napalunok si Heisuke dahil sobrang taas na daw nila. Sagot naman ni Asakura na syempre daw, susubukan nilang mag-send ng waves sa buong Japan. Pinagmamadali naman sila ni Shin at wala na daw oras na dapat sayangin. Tila may narinig naman si Shin at nabahala ito pagkalingon. Isang plane ang papunta sa direksyon nila. Dumiretso ito sa Sky Tower at tinarget sila. Nag-crash ang plane doon, dahilan upang mawasak ang bahagi ng tower. Nahati ang ibabaw na bahagi nito at naputol.
Bilang resulta bumagsak ito sa baba, buti na lang at sa may tubig ito dumiretso. Isa naman sa grupo ang makikitang nahulog sa tower at buti na lang ay nakakapit ito sa edge. Yun pala ay si Shin na pilit inaangat ang sarili niya. Napansin naman ito na natabunan sina Boiled at Asakura at tinawag sila. Pag-angat niya, naroon na sa harapan nito nakatayo si X. Nag-worry ito nang makita siya doon. Wika naman ni X na ang mga actions daw nito ay unti-unting nagiging kapareha ng style ng kay Sakamoto. Nang sambitin nito ang pangalan niya, ginamit ni Shin ang ability nito sa kanya. Aniya, all or nothing na daw since may ilog sa ilalim nila. Nagawa nitong utusan siyang sip-a ng bakal doon, dahilan upang parehas silang mahulog mula doon. Hindi naman ito inasahan ni X, gayunpaman, hindi daw ito makakatakas sa kanya. Hinuli niya si Shin gamit ang sword whip niya at hinhila. Hinagis niya ito diretso sa loob ng tower, dahilan upang mabasag ang glass wall nito. Pagdating doon, tinutukan niya ito ng baril. Aniya, ang mga baril daw na yon ay kinakatawan ng paghihiganti niya sa mundo. Kaya naman, nakiusap ito sa kanyang wag daw itong hamarang sa mga plano niya. Habang nakaupo, naisip na dahil na overuse nito ang kapangyarihan niya, hindi daw makarespond ang katawan niya sa kanya. Handa na si X na barilin ito at na maalam na kay Shin, kaya't inisip nito ano daw ang gagawin niya. Nang kalabitin ni X ang gatilyo ng baril, hindi ito pumutok, bagay na ikinagulat nito at lalo na si Shin. Hindi nito inasahan yun, yun pala ay dahil sa ginawa ni Natsuki. Lumipat ang eksena sa kung nasaan busy ito sa computer kasama ang kapatid niyang si Mafuyo, si Toramaru, Amane at Kaji. Nang iputok ang mga iniso na baril sa mga tao, nagtaka naman silang hindi ito gumagana. Sa may part may mga magbabarilan sana ang napatanong kung nag-shutdown daw ba ito o nag-malfunction. Comment tuloy ng isa na napaka-careless daw ng mga policies ng gobyerno. Balik kay Natsuki, nagawa daw nitong ma-hack ang weapon system nito sa pamamagitan ng pag-track ng electronic chips at na-disable ang lahat ng baril sa Japan. Bilib na bilib naman si Toramaru na kaya niyang gawin yun. Sa totoo lang, imposible nga daw yun, unless nasira ang signal transmission center. Bigla namang nagbiro si Toramaru na na-smash daw ang Skytree. Ngunit napaisip din si Amane sa posibleng nangyari. Sa tingin nila, may iba pang mga lumalaban din bukod sa kanila. Balik kay Shin, hindi naman itong makapaniwalang nailigtas siya. Napakaswerte daw nito dahil parang na-stuck ang bala. Tinignan tuloy ni X ang hawak niyang baril at ibinato na lang. Sa halip, nilabas nito ang katana ni Takamura at sinabing, wala daw tatalo sa old-fashioned na paraan ng pagpatay.